So for today's video guys, we are going to Boracay. So it's been 6 years since we last went. So ngayon pupunta tayo, we're coming from Tacloban City. So we will be doing a connecting flight from Tacloban to Manila, then Manila to Caticlan. We're riding Philippine Airlines. All passengers with connecting flights out of Manila will be given priority. Remain seated until your row numbers have been called for deplaning. Pagdating namin ng terminal, medyo nahirapan kaming hanapin yung gate namin. Kasi sabi dun sa monitor, gate A. Pero 16A pala. 2037. Ito na yung ito na yung aeroplano namin. After around an hour of flight, ito lumapag na kami sa Boracay Airport. Welcome to Boracay Airport. Dito na kami sa Caticlan. So dito yung fare for tricycle and van for DIY transfer. Saan pwede magkwan? Tricycle airport arrival to sa port mismo. Medyo nanibago ako kasi naiba yung terminal ng arrivals. Pero after much thought, kinumpute namin kung magkano magagastos kung mag-DIY kami. Minabuti na lang namin kunin yung package. 100 ang van or bus, tapos 75 pesos ang tricycle. Yung package kasama ng environmental fee, tapos sila nang bahala sa pag-transfer mo ng sasakyan. Dito kami sa Southwest Tours kumuha ng transfer package, 850 pesos per head siya. Diretso na to from this airport terminal going to your hotel. 850 pesos. Okay. After naming magbayad sa counter, sinundo na agad kami nitong van. What's nice is hindi na nila kailangan magantay ng other passengers or punuin yung van bago umalis. After naming magbayad, umalis na agad, diretso na kami dun sa port. Pagdating dito sa may port, may susundo naman sa inyong mag-a-assist. Ayan. Tapos atid kayo dun sa next step, which is yung pagsakay ng boat going to the island. Ito na yung Jetty Port, Caticlan Jetty Port Terminal. Bago pumasok dito muna sa registration and verification counter. Pakita lang ng ID and hotel voucher. After mag-register dito, pakita lang yung resibong binayaran doon sa airport. Tapos, wait na lang for boarding announcement para sumakay ng bangka. So si Southwest Tours nag-offer din sila ng unlimited bus ride doon sa island. Meron silang 200 for 1-day pass, 300 for 2 days, and then 400 for 3 days pass. Mag-avail siguro ka nito para makaikot sa isla. We are now boarding. Ito yung bangka namin. It's a speedboat. Dahil nga speedboat yung sinakyan namin, sobrang bilis lang ng biyahe. Siguro mga wala pang 5 minutes, siguro nakarating na kami din sa isla. Ayun, nandito na kami. Sobrang bilis lang. Pagdating nyo ng port, pasok lang kayo dito sa may terminal. Andito yung station ng may kiosk dito yung Southwest Tours.
Tapos sabihin nyo lang yung hotel, pagantay lang kayo dito konti pag available ng ticket. And they'll drop you off mismo sa hotel. Dito katabi lang ng Latte Coffee Cafe. Doon lang kami binaba ni Kuya sa may kanto ng Docks Trading. Tapos lalakad na kami kasi hatid na kami dito sa hotel namin mismo. Ito na yung entrance sa Station 3. Medyo maputik lang konti. I booked just one night here sa Emerald Bay and then tomorrow lipat tayo ng hotel. Sa Agoda pala ako nag-book guys. I only got the room for 1,800 pesos. Visit agoda.com for more details. So this is my room in Emerald Bay. Yan. My queen bed. Split type aircon, tapos may TV din. Palit lang siya. Ito yung toilet. Linis naman. Yep, good lang for overnight. I'm only gonna stay here for one night. Then tomorrow, mag-transfer tayo sa Crown Regency. And we will be staying there for 2 nights. Here is the beach. This is Station 3. Malapit tayo sa Green Stop and Giuseppe's. Yan. Tingnan muna natin yung dagat. Okay. Medyo makulimlim doon na part pero okay lang naman. Ramdam mo pa rin yung araw. Ayan, ang ganda ng beach. Explore natin yan mamaya. Abot tayo doon sa Station 1. So maglalakad muna tayo papunta sa D-Mall kasi we're gonna have our lunch. Dito na tayo sa Station 2 kung saan sobrang crowded at sobrang busy. May police car. Dito lang muna tayo sa shaded area guys. Okay. Medyo maano pa yung araw. Tirik na tirik. Mamayang hapon-hapon tayo mag-video dun sa may dagat mismo. So, lakad-lakad lang muna tayo dito sa Station 2. Yan. Bago tayo mag-beach mamaya. Pag wala ng araw. Or mababa na yung araw. Sobrang ganda ng beach. Pero di ko kaya ginagawa nilang magbilad sa araw ng gantong oras. Balik muna ako sa hotel para magpahinga. Tapos labas tayo mamayang gabi. So we're out and about to look for dinner. Dito na tayo sa may bandang Station 2. Actually Station 3 pa rin pala. I'm heading to Station 2. Dito na tayo sa D-Mall. Since first night pa lang namin, gusto lang namin ng light meal, kaya dito lang kami nag-dinner sa mga inasal. Dito tayo sa may dagat. I remember before i-close at rehabilitate tong Boracay, yung mga bars dito tsaka mga restaurants umaabot hanggang dito sa may buhanginan. So it's a good thing na nagawa ng paraan, hindi na ganun ka-messy at maganda na siyang tingnan. Nakakamiss manood ng mga fire dancers. Ito, may nadaanan kami dito sa La Carmela de Boracay. Pumasok kami dito sa V-Hub, na curious lang kami. And dito pala yung parang heavy inuman, tapos may mga kainan din, para siyang food park. Tapos may pa-live bandan.
That's it for our first night here in Boracay. Let's call it a day. Tomorrow naman ulit, guys. Good night. Andito yung restaurant or parang restaurant ng Emerald Bay on the 4th floor. This is their top floor. So dito yung parang kitchen nila where you order your food. Ito yung mga tables and chairs. Good morning pala, guys. So it's our second day here in Boracay. We're gonna have breakfast first, then tambay konti sa beach before tayo mag-check out mamaya. And the beach is over there. Coffee for the breakfast. My breakfast, longganisa with sunny side up egg. And some fruits here. Fried garlic rice and coffee. Dito yung daan papunta dun sa hotel namin sa Emerald Bay. Station 3. And ito yung paglabas. Katabing-katabi lang ng Giuseppe's. Ito, Giuseppe's. Here we are. Ganda ng panahon ngayon. A lot of people here in Station 3. Karamihan ng mga tao nandun sa Station 2. Ayan. Alright. Tambay muna tayo dito sa dagat. Habang hindi pa mainit. Maliligo tayo maya maya. Pictorial sila. Ay, so relaxing. Napabili ako ng taho for dessert ng breakfast. Ito, ganito kalaki, 50 pesos. Ayan. Perfect timing mag-swimming dito sa umaga after mag-breakfast kasi wala pang masyadong araw. Oh. So tara, swimming tayo. Ito, mag-alas 9 na ng umaga. Maraming nakapila dito sa pick up point ng water activities. Ayan, dito yan sa Station 3. So dito yung pick up ng mga mag-water activities, parasailing, island hopping, and siguro yung helmet diving and all of that. Try natin itong crystal kayak. Ito si Kuya. 200 pesos for 15 minutes. Okay. In fairness kay Kuyang nagalok ng crystal kayak, may future siyang maging photographer. Ang galing ng mga shots niya, tapos alam niya yung mga posing at mga positions. So ito, sobrang impressive yung outcome ng mga pictures. Galing. Worth it yung 200 pesos. Okay, tapos na yung pictorial namin ni Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Harry po, Harry. Harry. Si Harry, thank you kayo. Balik na tayo sa shore. Ayan, kung gusto niyo magpa-picture kay Harry, dito hanapin niyo siya sa Station 3 namin siya nakita. Ayun, nakapag-swimming na ako, tsaka nakapag-pictorial sa Crystal Kayak. Nakapunta kami sa D-Mall para bumili ng mga stuff. Ayan, mga tao nagsiswimming dito. Daming tao. Okay, malapit na tayo sa D-Mall. Dito may Jollibee dito, tsaka Chowking. Dito tayo sa D-Mall. Bumili lang ako ng tsinelas tsaka ng sunblock kasi hindi ako nakapagdala. Tapos after bumili dito, balik na kami sa hotel para mag-check out. And then lilipat na tayo dun sa Crown Regency. Thank you for watching this video, guys. See you sa part 2. Lipat tayo ng hotel and then pakita natin yung iba nating adventure here in Boracay.